Good morning. Kumusta po kayong lahat mga nanay, mga tatay? Ngayong araw po ay pag-uusapan natin kung ano ba itong mga tubo na nakikita ninyo sa inyong preterm baby or your baby na nasa NICU at kung ano po yung mga wires na pwede po ninyong makita. So, bago po tayo magsimula, I just want to tell you guys na hindi po ito medical advice. This is just for entertainment. At I would highly recommend na kausapin niyo po yung inyong doktor or your neonatologist so they can give you an explanation of what's going on sa inyo pong baby. Ang pinaka-importante pong tubo na makikita po ninyo ay yung tinatawag nating endotracheal tube or breathing tube. So, karamihan po ng mga premature babies na hindi pa po ganun ka-developmentally developed, kakailanganin po nila ng tubuhan. I-intubate po namin dahil hindi po nila kayang i-secure yung kanila pong airway. So, pag nakikita po ninyo ito yung malapit sa bibig ng baby and itong tubo na ito is attached to the breathing machine. Ito po yung tinatawag nating ventilator para matulungan nga pong huminga ang inyong baby. Pangalawa po, may makikita kayo mga nasal na tubo sa ilong naman ng baby. Ito po karamihan kung ang baby po ninyo nakakahinga naman at hindi ganun kailangan ng aggressive na management like intubation, nilalagay po namin sila sa either nasal CPAP, meron po silang tinatawag na nasal prongs, nakakabit po ito sa ilong, at meron naman pong iba na nasal cannula. So hanggang yung baby po ay kaya na nilang huminga on their own, they would be kept on this machine until mas develop na po yung bata para makahinga nga po ng without any support. So makikita rin po ninyo sa ilong meron tinatawag na nasogastric tube or NG tube. So nilalagay po natin ito unang-una para hindi po maglaki yun siya ng bata dahil syempre pag nagbibigay tayo ng hangin, hindi naman lahat ng hangin dumidiretso dun sa baga ng baby. Some of that air bumababa po dun sa stomach kaya nagiging distended. So ito pong nasogastric tube, NG tube or OG tube, ito po yung ginagamit natin para ma-decompress yung tiyan ng bata. Kapag po ang bata ay kinakailangan ng breathing support, kagaya ng CPAP or breathing machine like ventilator, o pwede naman po silang pakainin at ito po yung ginagamit natin, yung breathing tube. A lot of preterm babies are not able to feed on their own kaya ginagamitan po sila natin ng feeding tube. Parang temporary lang po until yung makita namin na ang bata ay ready nang kumain through their mouths. So ito po usually hindi dumadating until mas matanda na yung baby like around 34 weeks of gestational age. So ang susunod po ninyo makikita kung minsan pag nag-uusap yung mga doktor or nurses during round, sasabihin na may pneumothorax or air leak yung bata. So yung pneumothorax po kasi parang yung hangin na dapat nasa loob ng baga or sa air sacs ng baby, lumalabas at natitira dun sa chest cavity. Pagka malaki po masyado yung pneumothorax, nilalagyan po namin ng chest tube. So ito po, nakikita ninyo nakakabit dito sa gilid, tapos pagbaba, susundan nyo yung tubo, meron po itong chamber na may mga bubbles po kayo makikita. Yun po yung extra air na tinatanggal natin para matreat nga po yung pneumothorax o air leak. So kasunod po, makikita nyo rin po yung mga wires sa dibdib ng bata. So yung mga wires po, ginagamit po natin yon, naka-attach po ito isang monitor and nakikita po natin kung ano ba yung tibok ng puso ng bata, kung normal ba or mabilis or mabagal. Doon po natin nakikita kung ano yung paghinga, kung ilang beses sa isang minuto humihinga yung bata. At kung susundan po ninyo yung monitor na ito, may mga naka-attach rin po sa daliri ng bata or sa toes. And ito naman po yung pulse oximeter para ma-monitor po natin yung oxygen saturation. Karamihan po ng mga bata, kailangan natin kontrolin yung number po, na hindi masyadong mataas or hindi naman masyadong mababa yung oxygen saturation ng bata. Yan po yung mga makikita ninyo sa dibdib. Bababa po tayo sa pusod, may makikita po kayong dalawang catheter doon. Ito po yung tinatawag nating umbilical vein catheter.
ito po yung ginagamit natin for blood sampling kasi pagka mga preterm babies, kinakailangan mostly ng regular na blood check, blood gases, kung ano man po yung mga kakailanganin ng bata. So instead of poking them, ginagamit natin yung umbilical vein or ginagamit po natin yung isa pa, yung umbilical artery for blood sampling. Yung umbilical artery catheter din po, ginagamit rin po namin yan para ma-monitor po yung blood pressure ng inyo pong baby. Yung umbilical vein, mabalik po tayo dyan, ginagamit for blood sampling and also we use it for TPN. So, gaya po nung nasabi ko sa isa kong video, ang TPN po is for nutrition ng inyong baby. Until mas malaki na po yung volume ng milk na pinoprovide and doon na po tayo magre-rely ng nutrition. But until then, we would use the umbilical vein to provide nutrition or TPN to your baby. Hanggang malaki na po yung inyong baby. So, ano pa ba? Umbilical vein, makikita nyo rin po yung tinatawag nating blood pressure cuff. Usually naka-attach po ito sa braso ng bata or maybe sa paa. And ito po, chine-check po natin yung blood pressure ng inyong baby. So, depende po kung gaano ka sakit ng baby nasa NICU. Kung minsan marami pa po kayo makikitang wires, depende po ito sa NICU or nursery na kung saan naka-admit ang inyong baby. Iba-iba po kasi ang protocol natin sa ganito, no? And ano pa po yung mga capabilities ng isang NICU. But generally, ito po yung mga makikita ninyo mula ulo hanggang paa. Meron po tayong breathing tube. Ito nga po yung endotracheal tube. Meron po tayong nasal prongs for nasal CPAP or nasal cannula. Meron po tayong feeding tube. Ito po yung nasogastric tube or OG tube for feedings and decompression ng tiyan ng bata para hindi nga lumaki kapag nagbibigay tayo ng air support. And then makikita rin po ninyo kung merong pneumothorax and baby. Ito po yung chest tube na sinasabi. Meron din po tayong tinatawag na umbilical artery and umbilical vein lines for blood sampling, nutrition, and blood pressure monitoring. Meron din po tayong pulse oximeter na nakalagay po sa daliri ng bata. Meron po tayong blood pressure cuff to check for their blood pressures. And then, marami pa po. So, kung may baby po kayo sa NICU and nakikita po ninyo, kausapin po ninyo ang inyong doktor so they can explain to you what's going on. And then, mag-comment po kayo mga mami, ano? Meron po tayong Facebook, meron po tayong YouTube. I would not recommend putting your information sa public eyes, pero pwede po kayo mag-message sa akin dahil meron po tayong Facebook rin. This is not medical advice. Suggestion ko po, recommendation is to talk to your doctor, to your neonatologist so they can tell you what's going on with your baby at kung ano po yung management na ginagawa. So, I'll see you in the next one. Mag-iingat po kayo. Have a beautiful day.